Ako si Mike, isang simpleng manggagawa kasama ang aking minamahal na asawa na si Sarah. Buntis sa aming unang anak, nagpunta kami ng weekday sa isang camping resort. Nasa ika-7 buwan na si Sarah ng pagbubuntis niya ng time na yun. Ewan ko ba sa asawa ko kung bakit niya naisipan na mag-camping kami bigla. Marahil ay namimiss lamang niya yung mga bagay na ginagawa namin noon, lalo nung hindi pa siya nabubuntis. Sa katunayan, mahilig kasi kami mag-travel na dalawa kahit noong kami pa ay hindi pa kasal. May nakapagsabi sa akin na dapat daw ay pinagbibigyan ang lahat ng mga gusto ng buntis sapagkat maaapektuhan daw ang baby na nasa tiyan nito. Kaya kapag may nagustuhan si Sarah, pinagbibigyan ko talaga siya kahit yung overnight sa isang camping resort na nakita lamang niya sa social media. Hindi kami nahirapan sa pagbiyahe papunta roon dahil gamit namin ng aming kotse. Ang pinaka-challenge lang ay ang paglalakad mula sa parking area papunta sa mismong campsite. Kailangan naming maglakad ng halos 15 minutos. Tinanong ko pa nga si Sarah kung tutuloy pa ba kami at siya pa ang nagyabang na hindi porket malaki na ang tiyan niya ay hindi na niya kayang maglakad ng ganoon kalayo at ganoon katagal. Kung ako lang, walang problema sa akin. Pero lubos akong nag-aalala para sa buntis kong asawa. Ganun pa man, tumuloy pa rin kami. Oras na naman na. Pawis na pawis kami ni Sarah nang marating namin ang camping site. Medyo nasa mataas kasi iyon kaya mahirap talaga ang pagpunta. Ngunit sobrang sulit naman ang nilakad namin kasi pagdating mo doon ay napakaganda ng view. Maraming puno sa kapaligiran, may isang malaking swimming pool at pagkatapos pa nga, nagbayad kami sa isang babae na sumalubong sa amin. Naghanap na kami ng pwede naming pagtayuan ng tent afterwards. Pumili ako ng isang spot na walang masyadong puno sa paligid. Natatakot lamang kasi ako na baka may biglang maputol na sanga tapos mabagsakan pa kami. Dahil sa weekday kami pumunta, kakaunti lamang ang tao. Bukod sa amin ni Sarah ay meron pang isang grupo ng mga kabataan ang naroroon na nakita naming nagkakantahan at tumutugtog ng gitara sa hindi kalayuan. Hindi nakakapagsisi na ganoong araw kami nagpunta kasi hindi matao at medyo tahimik pa rin at ma-e-enjoy mo talaga yung lugar. Makakapag-relax kami ng maayos ng misis ko. Pagkatapos kong ma-set up ang tent ay naglakad-lakad muna kami ni Sarah para ikutin ang buong campsite. Maraming mga spot na magandang pagpicturan. Mga IG worthy ika nga. Sa murang halaga kada gabi ay ma-e-enjoy mo na ang ganoong kagandang lugar na hindi araw-araw ay makikita mo. Sa paglubog ng araw ay naghanda na kami ni Sarah ng aming hapunan. Nagsimula na kaming mag-ihaw ng liempo na siyang uulamin namin. May dala rin kaming portable gas stove kung saan kami nagluto ng aming kanin. Pagkatapos nga din naming kumain ng hapunan ay lumangoy din kami sa swimming pool. Umiinom ako noon ng beer habang si Sarah ay mango juice na in-order namin sa maliit na tindahan sa mismong camping site. Nang lumalim na ang gabi ay naisipan na naming umahon at magbanlaw. Meron nga din silang malinis na common CR doon. Doon ay napagtanto ko na mas tahimik pala yung camping site sa tuwing gabi. Hindi ganoon kaliwanag ang mga ilaw sa labas pero alam ko na sinadya iyon para magkaroon ng dramatic vibes ang camping site sa tuwing sasapit ang dilim. Dahil sa hindi pa kami inaantok ni Sarah, ay tumambay muna kami sa bonfire na nasa pinakagitna ng camping site. Nagkwentuhan kaming dalawa tungkol sa excitement namin sa magiging first baby namin.
Sa gitna ng kwentuhan namin, umihip ang isang napakalakas na hangin pero naramdaman kong galing ito sa taas. Matapos iyon ay meron kaming narinig na malakas na huni ng isang ibon na para bang sobrang laking ibon kung tutuusin. Noon lamang ako nakarinig ng ganoong huni ng ibon sa buong buhay ko. Kung kaya't, Han, ano yun? Tanong ni Sarah sa akin habang iginagala din niya ang mga mata sa buong paligid. Baka aswang. Pero pabiro ko lamang iyong sinabi sa kanya. Baliw, ano nga yun? Pag-uulit ni Sarah sa tanong at umusog pa siya papalapit sa akin na para nang natatakot. Joke lang, to naman. Panggabing ibon lang yun. Alam mo naman na medyo bundok na itong camping site, no? May mga ganun talaga sa ganitong lugar tuwing gabi. Sabi ko. Pero napansin ko pa rin ang takot sa mukha ng asawa ko. Tinanong ko siya kung gusto na ba niyang magpunta kami sa tent para makatulog na. Para bukas ay maaga rin kaming magigising para ma-enjoy pa namin ang iba pang pwede naming gawin sa lugar na iyon. 12:00 kasi ng tanghali ang time ng check-out namin doon. Pumayag si Sarah na magpunta na kami sa tent. Inalalayan ko siya sa paglalakad kasi medyo madilim ang dinaraanan namin. Nang malapit na kami sa tent, muli ay naramdaman namin ang malakas na paghangin na sinundan ng malakas ng paghuni ng tila isang malaking ibon. Napatingin si Sarah sa akin at mababakas talaga sa mukha niya ang sobrang takot. Nakakatakot naman na ibon yun. Bulong niya. Huwag mo nang pansinin yun. Mamaya, hindi ka matatakot sa ibon ko. Pagbibiro ko naman. Mike, baliw ka talaga. Malaki na ang tiyan ko. Saka na yung ibon-ibon mo kapag nakapanganak na ako, no? At natatawa ng sabi ni Sarah. Natawa na rin ako sa sinabi ng misis ko. Pumasok na kami sa tent at pinatay ang ilaw namin doon bago kami nahiga. Sa totoo lang, malamig dapat sa lugar na iyon kasi mataas ang kinaroroonan namin, tapos gabi pa. Hindi rin naman summer nung pumunta kami roon pero hindi namin maintindihan ni Sarah kung bakit sobrang alinsangan nung nasa loob na kami ng tent. Ang init! Parang hindi ako makakatulog ng ganito. Kunin mo na kaya yung portable na electric fan natin sa kotse. Sabi ko naman kasi sa'yo, dalhin mo na nung paakyat dito eh. Utos ni Sarah sa akin. Hindi ka ba sasama sa akin? Tanong ko. Hindi na. Dito lang ako. Walang titingin sa mga gamit natin dito, no? Sabi ni Sarah. Mag-isa akong lumabas ng tent at naglakad papunta sa parking area. Gamit ang flashlight ng aking cellphone, iyon ang naging tanging tanglaw ko sa dinaraanan ko. Walang kakaibang nangyari hanggang sa makarating ako sa parking area. Kinuha ko ang portable na electric fan at mabilis akong naglakad pabalik ng tent namin ng aking asawa. Nasa kalagitnaan na ako ng aking paglalakad nang muli kong naramdaman ang malakas na hangin na nanggagaling sa itaas ko. Doon ay may nakita na akong anino na dumaan sa tapat ko. Mabilis kong sinundan ang anino at nakita ko na nagpunta iyon sa isang malaki at malagong puno. Nahuli ko pa na umuga ang punong iyon. Parang may isang napakalaking ibon ang dumapo roon. Kinilabutan ako nang marinig ko ulit ang huni ng ibon pero sa pagkakataon na iyon ay mahina at parang nasa malayo na siya.
Medyo kinakabahan na ako ng sandaling iyon. Kung malaking ibon man iyon, hindi ko alam kung nang aatake ba iyon ng tao o hindi. Kaya mas lalo kong binilisan ang aking paglalakad. Nang makabalik ako sa tent, napansin ko na balisa si Sarah. Mike, narinig mo ba yung huni ng ibon kanina? Mahina lang siya pero feeling ko nasa malapit lang siya. Pabulong na tura ni Sarah. Ano ka ba? Wala yun. Huwag mo nalang takutin ang sarili mo, ha? O ito na. Sigurado makakatulog ka na ng maayos. Ito na yung portable electric fan mo, oh. Sabay abot sa kanya. Switch on ko na yung electric fan at itinapat ko lamang kay Sarah. Wala ding nagawa ang sobrang alinsangan sa electric fan na dinala ko. Hindi kami pinagpapawisan ngunit ramdam mo talaga ang sobrang init. Nagrereklamo na si Sarah na sana raw ay kumuha na lang kami ng maliit na kwarto sa camping site kasi merong aircon doon. Ipinaaalala ko sa kanya na idea niya na sa tent kami mag-stay. Maya-maya lamang, narinig namin ni Sarah ang huni ng malaking ibon. Hindi na iyon tumigil pa. Ang buong pakiramdam nga namin ay nasa itaas lamang namin siya at paikot-ikot na lumilipad sa tent. Ramdam din kasi namin ang malakas na hangin sa labas. Sa lakas noon ay gumagalaw na ang tent na aming kinaroroonan. Hindi kaya aswang na iyon, Han? Diyos ko, buntis pa naman ako. Hindi kaya ako talaga yung pakay niya? Kinakabahan na tanong ni Sarah. Yan na nga rin ang kanina ko pang iniisip. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman ako papayag na may mangyaring masama sa atin. Pagpapalakas ko ng loob ni Sarah. Sa katunayan, natatakot na rin talaga ako ng sandaling iyon pero hindi ko na lamang ipinapahalata sa misis ko. Baka kasi mas lalo rin siyang matakot lalo at kung malalaman niyang natatakot din pala ako. Paikot-ikot lang yung huni sa taas ng tent. Upang makasiguro ako kung aswang o ibon lang ba ang nasa labas, sinabi ko kay Sarah na sisilip lamang ako. Ngunit pinigilan ako ni Sarah at doon na lamang daw kami manatili sa loob. Baka raw kasi kung ano pa ang mangyari sa akin pero sinabi ko na kailangan naming malaman kung ano ba talaga yun. Baka kasi ibon lang at nagkakatakutan na kami sa wala. Pumayag na rin si Sarah kalaunan sa gusto kong gawin pero anya ay wag na akong lumabas. Sumilip lang daw ako at bilisan ko na. Marahan kong binuksan ang tent. Habang ibinababa ko ang zipper nun, palakas ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Hindi ko binuksan ng malaki yung tent. Yung sapat lang na mailalabas ko ang aking ulo para makasilip sa labas. Paglabas ko ng aking ulo sa tent ay tumingin ako agad sa itaas. Pakiramdam ko ay nagyelo ang buong katawan ko ng sandaling iyon. Nanlamig ako at hindi halos makagalaw. Nanlaki ang aking mga mata sa aking nakita. Doon ay nakatitiyak ako na hindi iyon isang ibon kundi isang tila tao na may napakalaking pakpak. Kumikislap sa kadiliman ang mga mata niya at paikot-ikot siyang lumilipad sa itaas ng tent namin na parabang naghihintay lamang siya ng pagkakataon para umatake sa amin ni Sarah. Kung hindi pa ako hinila ni Sarah pabalik ay hindi talaga ako makakagalaw. Sa pagkakataon na iyon ay sigurado na akong aswang ang nilalang na iyon. Anong nakita mo? Anong meron? Natatakot na tanong ni Sarah.
Kailangan na nating umalis dito. Hindi tayo ligtas dito. Turan ko naman sa kanya. Ha? Ano nga yung nasa labas? Bakit hindi mo sabihin? Pangungulit ng asawa ko. Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Basta pagbilang ko ng 3, lalabas tayo ng tent na to at tatakbo tayo sa may reception area. Huwag ka nang tumingin sa kung saan, okay? Mabilisang pagbibigay ko ng instruction sa gagawin namin. Binuksan ko na ng malaki ang labasan ng tent. Kahit puno kami ng takot ni Sarah ay mabilis kaming tumakbo papalabas matapos kong magbilang ng 3. Hindi ko binitawan ang kamay ng asawa ko. Nararamdaman ko na may nakasunod sa amin ng sandaling iyon pero sa awa ng Diyos ay ligtas namang narating namin ang reception area. Walang tao roon kaya paulit-ulit kong pinindot ang service bell hanggang sa may humarap sa aming babae. Tinanong ko kung meron ba silang available na kwarto dahil gusto naming lumipat. Swerte na siguro kami nung gabing iyon kasi kakaunti ang guest ng araw na yun kaya mabilis kaming nakalipat sa isang kwarto. Ngunit kahit nasa mas ligtas na kaming lugar ni Sarah ay hindi pa rin ako natulog ng magdamag. Nagbantay lamang talaga ako at sa pagbabantay kong iyon ay may mga kaluskos akong naririnig sa paligid. Nang sumapit na ang umaga ay lubos ang pagpapasalamat ko sa Diyos dahil nakasurvive kami ni Sarah. Umalis kami sa lugar na iyon na baon ang isang nakakatakot na karanasan na hindi namin malilimutan habang buhay.